Hanggang ngayon, ako'y masaya pa din sa announcement ng Pangulo na tuluyang pag-ban ng POGO. Nagbunga po ang ating paghihirap. Nagbunga ang tapang ng ating magigiting na mga witnesses. Nagbunga din ang tiyaga ninyo sa mga hearings natin dito sa Senado. Malinaw pa sa sikat ng araw, POGOs are banned. IGL man ang tawag o POGO, iisang animal lang yan. At pareho nilang kailanganing lisanin ng ating bansa. Huwag po tayong magpaloko sa mga galit sa pagbabago. Those who wish to steal the thunder from this important announcement. I also want to ask our government agencies, what is the plan for the phase-out? I'm aware that the Bureau of Immigration has given foreign POGO workers 60 days within which to leave the Philippines. Paano natin matitiyak na yung nakapasok na masasamang loob, hindi sila maa-absorb lang sa mga iba't ibang illegal na gawain dito? Paano din natin matiyak na yung mga na-traffic na mga foreign nationals, paano din natin matiyak na yung mga na-traffic lamang na mga foreign nationals ay mabigyan ng tulong at kalinga as they find their way back to their home countries? Gusto din matanong ang mga otoridad, are there already plans in place for the absorption of the Filipino employees who will be affected? How do we help them, displaced, reintegrate back into the job market? Kasi baka matraffic lang din sila palabas. Dahil alam ko, nagpa-pack up na ang mga Chinese bosses at naghahanda ng pumunta ng Cambodia. Sa totoo lang, gusto ko nang isara ang hearing na ito. Pero hindi rin po natin pwedeng isara pa ang hearing na ito na hindi natin ganap na natukoy sino-sino ba ang kailangang managot sa karumal-dumal na mga operasyong ito na nagdala ng pahirap sa ating mga kababayan. Di naman pwede na nagpakasasa sila ng hanggang 8 taon, tapos pagsara ng POGO, pagkatapos nyong mabusog, goodbye na lang. Thank you na lang. Safe sa vault ang nakubrang mga bilyones mula sa torture, scamming, at pasakit ng iba. That would not be justice. Nung nakaraang hearing, pinangalanan ni Chair Tenko si Attorney Roque na nakipag-usap sa kanya para sa Lucky South 99. Inimbita namin siya. Una nang nagkumpirma via text sa committee secretary at nagsabing hahabol siya pagkatapos ng kanyang hearing. At ina-announce sa media na ibubunyag daw niya ang King and Queen of POGO. Kaso pagkatapos nun, bigla kaming nakatanggap ng letter of regrets dahil may hearing siya. Pero dadalo pa ba? Hindi natin alam. Hindi na. Okay. Sa mga nagtatago ngayon, the long arm of the law will soon reach you. Guo Huaping, tahasan kang nagsinungaling sa komiteng ito. Tahasan mong sinuway ang subpoena at contempt citation. You may be able to hide now, but you will not be able to hide forever. I also ask our law enforcement agents, you have done a lot. But there is a lot that still needs to be done, and swiftly. From our sources, we know that Hong Jiangyang is now in China and booked a flight on 25th July to Thailand from China but did not fly. Mabilis po sila, kaya dapat tayo mas mabilis pa. I will now ask my colleagues, Senator Sherwin and any other colleagues who will arrive, and thank you for joining our hearing again.
I will ask them if they have opening statements, after which I will ask the committee secretary to acknowledge the resource speakers, administer the oaths to any who have not taken it, and make a report of the subpoenas and arrest orders issued. So, Sen. Sherwin, would you like to make an opening statement? You have the floor. Maraming salamat, Chairperson. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Pangulo at malinaw na sinabi niya na banned na ang lahat ng pogo sa ating bansa. At ulitin ko lang po yung kanyang malinaw na statement noong Lunes, huling Lunes, during the State of the Nation address. Ang sabi niya, at ngayon po, narinig po namin ang malakas na sigaw ng taumbayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, and even murder. The grave abuse and disrespect of our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Ang sabi niya, effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogo by the end of the year. Malinaw na malinaw po ang kanyang pag-utos na lahat po ng pogo ay banned na sa ating bansa. At dito, hindi niya hiniwalay yung tinatawag na legal o illegal pogos. Lahat ng uri ng pogos ay banned na sa ating bansa. Kasama dyan yung tinatawag na IGL or Internet Gaming License na pumalit sa branding ng pogos. At dito sa kanyang talumpati, makikita natin na klaro sa kanya na itong mga pogos, ginagamit lang yung lisensya na ibinibigay ng gobyerno sa paggagawa nila ng mga hindi magagandang krimen sa ating bansa. Kaya ako naniniwala na ang ating Pangulo ay alam niya kung ano yung nangyayari sa ating mga komunidad. At nagpapasalamat po ako sa kanya dahil pinakinggan niya ang boses ng taong bayan at ngayon ay makakabalik na tayo sa katahimikan at maayos na peace and order. Katulad ng ating chairperson, hindi rin po tayo kontento sa mga ginagawang raid. Pero nagpapasalamat rin ho tayo sa ating mga enforcement agencies sa kanilang sakripisyo at pagbubuwis ng buhay sa mga ginagawa nilang pagsulong o raid. Pero hindi sapat to. Importante na meron tayong makulong. Importante na ang mga taong nasa likod nito ay managot. Importante na makasuhan sila at sila ay humarap sa kamay ng ating mga batas. At nagpapasalamat rin po ako sa lahat ng ating mga enforcement agencies na kasama ho natin. Kasama na ho yung mga kasama natin sa Department of Justice dahil sa kanilang mabilis nagpagbibigay po ng mga dokumento at kooperasyon sa ating pagdinig. Hindi ho magiging kompleto at hindi ho magiging matagumpay itong ating ginagawang pagdinig kung hindi po sa kanilang kooperasyon. At ako nagpapasalamat po sa kanilang mabilis na pagbigay po ng mga dokumento, mabilis po sa pag-aanalisa ng mga dokumento, at nagpapasalamat po ako sa kanilang pagresponde sa mga request ho natin. So, ngayong araw na ito, gusto rin ho katulad ng ating chairperson, gusto rin ho natin marinig yung plano ng ating gobyerno sa pag-wind down o pagsasara nitong mga pogo sa ating bansa. Tinatayang merong mga 20,000 na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa pogo at importante na mabigyan natin kaagad sila ng kapalit na trabaho at suporta, temporary support dahil sa paghahanap po ng trabaho. So muli, nagpapasalamat po ako sa ating chairperson sa kanyang determinasyon at tuloy-tuloy na pagdinig at nagpapasalamat ako muli sa
lahat mo ng tumulong para po maabot natin ito. Matagal na natin inaasam na pagbaband ng Pogo sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sen. Sherwin. Ngayon, Comsec, paki-acknowledge yung ating mga resource persons, i-administer yung oath sa mga hindi pa nakagawa nito, at i-update yung komite sa status ng mga inisyu nating mga subpoena at saka contempt citation. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. For the record, the committee would like to acknowledge the presence of the following resource person: